Hi. Hi. Hi ba kayo? Mga disciple dito laging hi. Amen? Hi kay Lord. Tama ba? Sino sa inyo na-addict na kay Lord? Tama ba? Na-addict talaga si Lord. Kasi siya lang yung nakakapag-satisfy talaga sa atin. Tama ba? Tama ba? Alright. So last time na I remember I was here in front, I started a series called Encounters with Jesus. Do you remember that? At sino yung una natin pinag-usapan na nagkaroon ng encounter kay Jesus? Sino ba? Ay, hindi po yung sa encounter. Sa encounter. Dito sa Sunday. Sino ba? Sa kayo nag-church? Si Joshua, tama. Very good mga bata. Si Joshua, alright. Okay, so we talked about how Joshua had this encounter with Jesus. Although he is in the Old Testament, he had an encounter with Jesus. No, o yung tinatawag nating Christophany, or Jesus Christ came in flesh even before yung kanyang pagbaba as a babe. So, Joshua saw him as, in what figure? Paano siya nakita ni Joshua? Sino nakakaalala? Review lang. Naglalakad-lakad ba? Si ano yata yun? Si Jacob? Paano nagpakita si Jesus kay Joshua? Can you turn up my volume, please? Para hindi ako sigaw. Ayan. Sa paano paraan nagpakita? Sino nakakalala? Yes, may nakita siyang ano? May sword, no? A drawn sword. Naalala niya na? Naalala niya, no? A man with a drawn sword, and that's Jesus, no? The captain of the host. Now, we will have another person in the Old Testament with an encounter with Jesus. Although his encounter with Jesus, hindi niya alam na si Jesus yung na-encounter niya. And it is not a Christophany. Hindi niya nakita in flesh. But everything in his story tells us that it is Jesus it is Jesus na nag-guide sa kanya. It's Jesus who called him. It's Jesus who blessed him with the ministry, and it's Jesus who filled him. And it's Jesus who called him and who used him. Are you ready? Sige, bago yan ay tayo po yumuko at manalangin. Lord, we thank you so much for your presence as we worship. We thank you for filling up this place with not just your countenance, but your person, oh God. And Lord, I know that you have something in store for each believer in this room. You have something in store for each of us, oh God. So I pray that your word would be well received today, and let your word also be planted so deeply in our hearts. Let it bruise us, oh God, and allow it to make its way sa mga broken cracks ng heart namin, and mag-bear fruit ito, Panginoon, ng application sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, we are talking about Aaron's encounter with Jesus. How many of you knows about Aaron? Kilala niyo si Aaron? Aaron in the Bible? Yes. Okay, so kilala siya. Sino ang best friend ni Aaron? Si David. Sino? Si Moses, no? Kasi meron tayong kasama dito, ang pangalan niya, David Aaron. Ayun si David Aaron. Kaway ka, bro. Yan. Okay. Ba't kaya David and Aaron? Okay, si Aaron po ay hindi niya lang best friend si Moses. Lagi niya kasama si Moses because Aaron is actually Moses' brother. Okay, the first time his name was mentioned in the Bible was the time when God was so furious with Moses. Unang beses na nabanggit yung pangalan niya. Nung nagalit si God kay Moses, sa inis ni God, sabi niya, "Hayaan mo, papunta na sa'yo si Aaron." And that's the first mention of his name. Ibig sabihin, kumbaga sa unang pagkakataon ng pagkakabanggit ng kanyang pangalan, labas pa sa galit ng Diyos, parang ganun. Yeah? His name was mentioned when God was furious with Moses, kasi nga, ang daming pinakita ni God kay Moses, pinakitaan siya ng burning bush. Alam niyo yung story na yan? Na merong burning bush na hindi nagbe-burn. Ay, hindi natutupok. No? Imagine niyo yung mga bushes dyan sa may gitna ng kalsada ay umaapoy, pero
5 oras na, hindi pa rin nauubos. No, that's how the burning bush looks like. No? At hindi pa rin naging enough kay Moses. Pagkatapos na ipakitaan siya nung ganun ni God, nagreklamo pa siya. Sabi niya, Lord, magpadala ka na nga lang ng iba. Hindi, utal ako eh. Kasi si Moses utal. Eh, alam niyo yung utal? Di niyo alam? Yung utal, yung ayan, ganun yung utal. Alam niyo na? Okay. Si Moses po ay utal. Kaya sabi niya, Lord, nako, magpadala ka pa ng isa, hindi ko to kaya. And then, nagalit si God kasi nga naman, alam mo yon, si God na yun eh. Nakuha niyo? Si God na yung umutos sa kanya, nagpakitang gila sa kanya. Si God na yung tumawag sa kanya, sinabi, sasamahan kita. Tapos, mayroon pa rin siyang sabi niya, Lord, padala ka pa ng iba pa, baka hindi ko kayanin. May time bang ganun sa buhay niyo na, na parang, kinokol ka ni Lord, sabi ni Lord kay Yuri, Yuri, gagamitin kita si Carino. Sabi niya, ikakatawas na encounter. Parang, Hindi ko alam eh. Baka padala niyo po yung si Philip din. Ganun. Diba? Parang may ganun siya. Napikon si Lord, no? Munti ka na siyang patayin. Pero sabi na lang ni Lord, mo, dadating na naman yung kapatid mo si Aaron. So doon unang nabanggit yung pangalan ni Aaron. Sino ba si Aaron? No? Siya ay kapatid ni Moses. And kay Aaron, no, Aaron really didn't have a name, quote-unquote, of his own. His name is always mentioned with Moses. Okay? Most of the time. Pag may magandang nangyayari, minimension yung pangalan niya, nakadikit kay Moses. Moses and Aaron. Moses and Aaron. Moses and Aaron. Bihirang-bihira mabanggit yung pangalan niya ng mag-isa, at kadalasan pa, pag nababanggit, palpak pa. Nung si Moses umakyat doon sa bundok, para kunin yung 10 Commandments, na iwan si Aaron, hindi pwedeng Moses and Aaron kasi magkaiwalay sila nun. Yun, pumalya siya, may pag-uusapan natin. And it has always been Moses and Aaron. Moses and Aaron. Alam nyo, there are only 4 times, if I'm not mistaken, there are only 4 times in the Bible that Aaron's name is mentioned before Moses. Naging sila, Aaron and Moses. 4 times only. And it only has to do with census. Na sinabi, nagkaanak si Amram at ang pangalan ay Aaron and Moses. Ganun lang. Census, statistics. Nothing heroic, nothing special. Walang great exploit. Doon lang nauna yung pangalan niya. Aaron and Moses. Sons of ganito. Sa Numbers, binanggit niya sila, Aaron and Moses. Pero, yun lang, tinutukoy lang kung kanino silang anak o saan silang tribo. Pero wala silang ginawang himala. Every time there's a miracle or there's a great work from the Lord na ginagawa sila, laging nauuna yung pangalan ni Moses. And you know what? How many times? More than 70 times. More than 70 times. Moses and Aaron. 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 Moses and... Lagi na lang una si Moses. Kumbaga si Aaron, sidekick. No? Lagi, he lives under the shadow of his brother Moses. And, yun nga, yung kaapat-apat lang na times na binanggit sa Bible na una yung pangalan niya, they have nothing to do with any marvelous story. It's just a mention of census or something as irrelevant. Moses and Aaron was mentioned more than 70 times. And most of them, marami sa kanila has to do with a great story. Laging may magandang storyng kadikit. Kanino unang binanggit na pangalan? Kay Moses. No, parang ano yan eh. Si Moses and Aaron, parang siyang Batman and... Robin. Sino si Robin? Si? Sidekick siya, di ba, ni Batman. So, kumbaga, sa Moses and Aaron, sino sidekick? Si Aaron. Parang ganon. Laging ganyan. Ano pa? Sino pa yung mga kilalang ganyan ngayon na may sidekick? May alam ba kayo? Hindi na kasi ako nanonood ng TV ngayon eh. Tarzan at saka si Chitae. Baka hindi na nila alam yung bro. Nabutan nyo pa ba yan? Hindi na, no? Lone Ranger and Tonton, mga ganon. Diba, meron ding, yung Machine Man, tsaka si Boknoy. Wala na, hindi nyo na alam, no? Sino nakaabot pa kay Machine Man? The weirdest superhero. Napakalaki ng helmet niya, pwede niya ikamatay yun. Nagdadrive siya, nakadapa. Tapos yung major attack niya, baseball. Okay. Walang may kilala kay Machine Man. Pod kay Blue. Yan yun. Blue, pakita ka naman ng video ni Machine Man next Sunday. Si Shider, kilala nyo? Hindi rin? Sino yung sidekick niya? Si Annie. Yan.
So yun, ganun si actually yung Tarzan si tayo nandito pala sa outline ko, brad. No, parang Lot and Friends, di ba? Si Lot lang yung kinikilala. ganun siya ka infamous. Ganun siya ka hindi sikat, di ba? Parang ganun. Pero, no, bakit ba tinawag si Aaron? He is called to speak for Moses. Dahil nga utal si Moses, he is called as a spokesperson. He speaks the oracles. Moses gets the credit. Pag nagsalita si Aaron, nandito si Aaron, halimbawa, ako si Moses, nandito si Aaron, magsasalita si Aaron, sasabihin niya, yung mga oracles ni God, i-declare niya, ipaproclaim niya. Tapos, pagkatapos doon, papalakpakan ng tao si Moses. Ganon yung kanyang buhay. Yan si Aaron. However, later in the game, their sister, Miriam, joined them. So, Batman and Robin and Batwoman. Medyo mas angat naman si Robin kaysa kay Batwoman, di ba? So, si Miriam sumali sa kanila. It gave him a little push, di ba? Medyo, senior siya eh. Senior siya sa leadership. Now, what is the nature of Aaron's calling? No, pag-uusapan natin yan ngayong umaga. Nung tinawag si Aaron, sabi sa Exodus chapter 4, verse 14, Then the Lord's anger burned against Moses, and he said, What about your brother, Aaron, the Levite? That's the first time his name was mentioned. I know he can speak well. Ano daw ang talent ni Aaron? Magaling siya magsalita. No? Parang si Glock 9. Okay? And he is already on his way to meet you, and his heart will be glad when he sees you. Ano daw? Papunta na. When I read this, no, parang nung pinag-uusapan natin ito, para bang second option siya ng Lord. Tama ba? Okay, Aaron's calling is only famous for its assistance to Moses. It is as if God's plan B. Dahil nga si Moses, utal, sige na nga, idadagdag ko si Aaron. Parang ganun yung datingan. And plan B yun ni Lord if Moses would do what he just did. Diba? Nagreklamo nga siya kay Lord, nag-complain siya. It sounds as merely another option. Parang isang option lang siya ni Lord. Pagka nahirapan si Moses, sige na nga, ito si Aaron, backup plan ko. It sounds as another option, and not like Moses, which is a choice cut mission. But if you will look closely doon sa binasa natin, sabi doon, di ba, he is on his way. Ibig sabihin, bago pa nagalit si Lord kay Moses, si Aaron, he is already on his way. Ano ibig sabihin? Kailan tinawag ni Lord si Moses? Bago siya magalit o pagkatapos? Kailan tinawag ni Lord si Aaron? Bago siya magalit kay Moses o pagkatapos? Bago pa. Bakit? Si Aaron, papunta na. Sabi sa Exodus chapter 3 verse 27, the Lord said to Aaron, go into the desert to meet Moses. So he met Moses at the mountain of God and kissed him. Ibig sabihin, earlier pa. Ibig sabihin, magreklamo man si Moses o hindi, si Aaron ay tinawag na ng Diyos para maging tagapagsalita niya. Tama? Nakuha? So, hindi po plan B si Aaron. Hindi po siya pang backup plan lang ni God. God has a specific plan sa buhay ni Aaron. Hindi siya sidekick lang. Ganun nga yung datingan, ganun yung kinalabasan, pero hindi siya sidekick lang. Bigyan ko yun ng konting information. It is obvious that it is really Aaron's destiny to speak in behalf of Moses, to speak for God. Why? Sabi doon, he can speak well. Tama? The Lord already placed in him a skill to speak well. The Lord has already placed in him a skill to speak powerfully or persuasively. That he can speak so that an entire nation would listen. Imagine niyo yung Israel nito, hindi basta-basta magsalita sa Israel. Because he is not talking to a bunch of motivated sales personnel, but he is talking to a depressed, frustrated, devalued, discriminated, poor, enslaved nation. And he will be inspiring them to rise up and finally become a nation of their own because the Lord has called them. Hindi madali mag-inspire, tama ba?
Nasubukan mo na makausap ng isang tao na hopeless na kahit ano sabi mo, parang wala naman siyang, ang gano'n lang, parang wala naman siyang response na maganda. Ganun po yung bawat taong makakausap ni Aaron. And the Lord has placed in his life already a skill to speak well. Hindi basta-basta magsalita. Nakarinig na kayo ng 2 tao na nagkwento ng parehas na joke? Yung sa isa, sakit-sakit ng tiyan niyo, tawa kayo ng tawa. Pero yung isa, parang hindi na joke. Tama ba? Di ba may mga ganon? Kaya may mga taong magaling magsalita, kahit corny na, tawang-tawa pa rin tayo. Kasi ang galing niya parang si Blue. Binanggit ko pa lang yung pangalan, natawa na kayo. Ngingiti pa lang. Kahit seryoso na, dumadrama na. Tatawa pa rin ako eh. may natural na talent, na skill. Nilagay ng Lord yan for a reason. Amen? Tama ba? Di ba parang si Esther? Ang ganda-ganda ni Esther, ni Queen Esther. Nabasa niyo na yung Book of Esther. Ang ganda-ganda niya. Tapos hindi lang natapos doon. 12 months pa siyang lalong pinaganda. Can you imagine that kind of beauty? Maganda na, lalo pang pinaganda. Tapos anong sabi? Yung palang ganda niya yon na nilagay ng Lord sa kanya, may purpose pala si Lord. Dinesign pala siya for royalty. Dinesign pala siya para merong isang point sa buhay niya na magiging cause siya ng salvation ng entire people. Kaya kung nagmamaganda ka, kapatid, may gamit sa Panginoon yan. Huwag kang magmamaganda lang. No? At hindi biro. Sabi sa kanya ni Mordecai, sino niniwala maganda siya? Sabi ni Mordecai, sabi niya, ikaw din, pag hindi mo sinunod ng Lord, ikaw mamatay mo at ang buong pamilya mo. Pero kami buhay. Sino mga magaganda dito? Taas na kami. Ba't parang wala magkakataas? Okay. So lahat ng nilagay ng Panginoon sa'yo, talagang nilagay niya yan for a purpose. Amen? Amen ba? Okay. So si Aaron nandun na sa kanya. He is a good communicator. He can speak well. The Lord has prepared him for such a task. Okay? And God knows Moses' weakness in speech. No? Si Moses, utal siya. Alam niyo kung ba't siya utal? Huwag niyo naman husgahan si Moses. Ikaw na lang, you live a life full of rejection. Sino nakarinig na yung inaasar ka ng kapatid mo na sasabihan ka na parang, pinulot ka lang namin sa Ayun. Sinabi na ni Kim. Di ba? Hindi ko mamamike kasi may kumakain sa labas eh. Di ba? Napulot ka lang namin, iniwan ka lang dyan sa harap ng pinto. Imagine nyo si Moses, pinaagos sa ilog. Saan nakalagay? Sa capsule? Parang si San Goku? Hindi. Basket. Butas-butas yun, di ba? Hindi kaya man lumalayo yun. Lumulog. Sa basket, nilagay siya ni Miriam kasi pinanganak siya sa time na lahat ng katulad niya ay ipapapatay. He lived in a generation, he lived in a year where all boys that match his, yung profile, shall be killed. Ganun ang demonyo. Pag natatakot siya, gumagawa siya ng genocide. Di ba nung si Moses pinanganak, pinapatay lahat ng mga lalaking anak. Nung pinanganak si Jesus, pinapapatay na naman lahat ng mga lalaking anak. Di ba? Ganun si Satanas pag natatakot. Anong ginawa ni Hitler? Pinapatay lahat ng entire na Hudyo. Anong ginawa nila sa mga ancestors natin na Christians? Sinusunog. Anong ginagawa sa Bible? Pinapasunog lahat. Kaya talagang yung kamay ng Diyos, nandiyan sa Bible natin eh. Imagine, ilang leaders na, ilang monarchs na ang nag-aim na ipasunog lahat ng Bible. Pero wala. Meron pa rin tayong Bible. Huh? Nasa iPad natin, hindi maubos-ubos. Because that's the Word of God. Amen? So, ganun yung naranasan ni Moses. So much rejection. Tapos, di ba, ginawa siyang inampon siya ng isang Egyptian princess. So ano siya? Sabi mo sa katabi mo, ampon. May feelings. Sige, sabi mo, ampon. Di ba? Uy, wag naman. Okay lang ampon, anak naman tayo ni Lord. Amen? Yeah? Okay.
Pero sa totoo lang, yun naman hindi ko maintindihan. Meron bang ampon dito? Sorry, huwag na kayo magtaas ng kamay. Okay nga yun eh, di ba? Ibig sabihin may nagmamahal sa'yo. Ay, yung mga ampon ko. Di ba? Tama ba? Tama ba? Kasi hindi ka naman amponin kung rejected ka. Kaya if you're ampon, be proud to be ampon. Okay? Huwag niyong anuin yung mga napapanood niyo sa TV na ampon, nagrebelde. Hindi talaga maganda yun eh. Hindi ka nakakaano-ano, pinakain ka pa, nagrebelde ka pa. Kasi nalaman mo, ampon ka, labo mo. Diba? Pasintabi Kalimutan ko kasi. Okay, so, siya ganun siya. Tapos sinasabi, anak siya ni Pharaoh, anak siya ng princess. Pero may isa pang anak yung princess. Di naman sila magkamukha. Bakit iba yung buhok ko? Ganun. Tapos alam mo ang gagawin ng kapatid niya na anak talaga ng princess? Sa palagay nyo. Yung mga totoo nyong kapatid sa totoo nyong magulang, ano ginagawa sa inyo? Di ba? Lagi kayo nasar, ampun. Paano pa kaya yun? Ako naalala ko, lagi ko sinasabi sa kapatid ko, anak ka talaga ni Tito ganito eh. Yung tito ko pa na binabanggit ko sa kanya, yung tito na pinakaayaw-ayaw niyan, tito. Sabihin ko sa kanya, anak ka ni Tito Buret. Pangalan pa lang, ayaw mo na maging tatay yun. Sabi niya, biyak talaga siya. Kasi sa amin naman, siya lang yung may magandang katawan na pinanganak. Ako talaga, banjala ako, yung lolo ko talaga lahat kami tabain. No? Gwapo lang. Tapos, hindi ako nagjo-joke. Kasar kayo, Hindi. Tapos lagi ko siyang inasa kasi may abs siya, ang dami, 8. Tapos may Batman pa siya. Ngayon hindi niya na mapapansin. So, yung tito ko, yung mga tito ko ganun, mga malalaki katawan talaga. So, kasi sabi ko, tatay mo talaga, yan talaga yung tatay mo. So, umiiyak siya, nag-aaway kami, full of rejection in his life because of me. Kaya, nung encounter, di ba, yakapan kami. Naiintindihan niyo na kung bakit. Okay. So, ganun siya lumaki. So, imagine, pag nagsasalita sila, nag-usap sila, family time, pag nagsasalita si Moses, Mama, kung magsalita, ampong ka lang, sasabihin ng kapatid niya. Talagang napapaya. So, lagi na siya, no, pagka nanghingi siya ng mga breakfast dun sa mga servant nila, binabara siya, pinulot ka lang, nakita ko pa yon. Matagal ako nag-aalaga dyan sa mami mo. Pinulot ka lang namin, kasama niya pa ako noon, nasa basket ka lang, ang itim-itim mo. So, full of rejection. So, huwag natin siya i-judge, utal siya. Si Aaron, lumaki sa kanyang pamilya, minahal, di ba? Hindi siya tinapon sa basket. So, yun si Aaron. Kaya, naging magaling siyang magsalita, di ba? Wala siyang competition wala siyang ibang kapatid na lalaki. So, siya yung pinapakinggan, okay? Kaya, na-build up talaga si Aaron to be a spokesperson. Pero alam nyo ba, bagamat maraming instances sa Bible na nagpapamuka na si Aaron ay sidekick lang. Pagbabasahin nyo yung mga Bibles, doon sa mga time na naghimala, si Moses, tingnan nyo, yung mga exploits, hindi naman siya Si Aaron. It's most of the time, if not 100% of the time, I think 80 to 90% of the time, it is Aaron's staff. Nung nagpaligsahan sila sa harap ni Pharaoh, Aaron threw his staff, and his staff became a snake. Naging ahas yung staff niya. Kaya mo yun? Ito, pag hinagis ko, naging ahas. Ganon. And then Moses told Aaron, verse 28, everything that the Lord has sent him, Moses and Aaron brought together all the elders of Israelites, and Aaron told them, sino nagsalita? Aaron told them everything that the Lord had said to Moses. Kanino sinabi? Sino ang nagsalita? So basically, siya yung subject, di ba? And siya yung, anong tawag dun sa, noun na pinapalitan ng pronoun? Antecedent. Sabi dito, he also performed the signs before the people. Sino nag-perform ng signs? Si Aaron pa rin. Sa harapan ng Israel. Sino pinalakpakan? Si Moses. Siya yung naghimala He performed the signs and they believed. Ganun kabangi si Aaron. But 70 times in the Bible, more than 70 times in the Bible, it is always Moses and then Aaron. Okay? So, siya talaga yung gumawa. Ibig sabihin, tinawag talaga siya ng Panginoon. Tama ba? Siya yung nagpe-perform ng miracles And he is a soul winner. He won the entire Israel nation. Di ba? Tama ba? Tama ba? Ganun kabangi si Aaron. Aaron is actually a type of Christ.
Bakit? Exodus chapter 7 verse 1. Then the Lord said to Moses, "See, I have made you like God to Pharaoh." Yun naman pala si Moses. "I have made you like God to Pharaoh." Si Moses daw, parang ginawang God towards Pharaoh. "And your brother Aaron will be your prophet." Si Aaron yung tagapagsalita. Why is he a type of Christ? Sabi sa Hebrews, yung types and shadows. Si Jesus daw, makikita mo through types and shadows in the Old Testament. Kahit hindi nakalagay Jesus yon, mafi-figure out mo in the New Testament na si Jesus pala yung tinutukoy. Parang mga symbolism, ganun. Parang mga symbol na katulad ng puting relo as to symbolize time of waiting and praying, mga ganun. Okay, mga ganun. Mga simbolo sa Bible. At isa sa simbolo, nagsisimbolize at type ni Jesus sa Old Testament is Aaron. Why? Because God the Son, di ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Father sent His Son. Di ba? Ano sabi sa John? Jesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then verse 14, and the Word became flesh. Sino yung Word? Si Jesus. He became flesh and made His dwelling among us. And dito, sa time na to, sino na nag-i-speak ng word? Si Aaron. So, he is a type of Christ. Sabi dito, Exodus chapter 7 verse 1, Moses is like God to Pharaoh. And God sends His word through Aaron. God the Father sent His Son to the world. God the Father sent His word to the world. So, Aaron is actually a type of Christ. So, hindi pwedeng tsamba lang yung katawagan niya if he is actually used as a type of Christ. And later on in Hebrews, we will find out that Aaron is definitely a type of Christ. Bakit? Kasi siya ay priest. And the ministry that Christ does for us is mediation. Yun yung ibig sabihin ng priest. Magmi-mediate ka. Halimbawa, si Ina may sasabihin kay Lord, sasabihin niya sa akin. Ako magsasabi kay Lord, kung ako yung priest, si Lord may sasabihin kay Ina, sasabihin ni Lord sa akin, kaya sasabihin ko kay Ina. Ganun yung ministry ng priest dati. Kasi dati, hindi pwedeng lumapit yung priest kay Lord. Ay, yung mga tao kay Lord, dapat through priest. Pero ngayon, because of Jesus, which is a greater high priest than Aaron, we can now talk to God directly without dying. Kasi si Aaron, hindi niya kayang gawin yun eh. Ang limitation ng calling niya, mediate lang siya. Pero si Jesus, He tore the veil. He made the way. Di ba? Di ba? Pwede na tayong dumiretso sa Ama. Okay ba yun? Palakpakan natin si Jesus. So, Aaron is the type, Jesus is the antitype. At ang lupit ni Jesus, di ba? So, hindi pwedeng maging type ni Jesus si Aaron, or Jesus, hindi pwedeng si Aaron maging type of Christ na hindi ang calling niya ay established. Okay? Ano pa yung mga exploit ni Aaron? Tinapon niya yung staff niya, naging snake. Ano pa? In-stretch niya yung hand niya over the waters of Egypt. And then maraming mga palaka naglabasan. Aaron staff pa rin yun. Ano pa? Hinampas niya yung ground. Lumabas yung alikabok, naging gnats. And they came upon men and animals. So, halos siya lahat. Aaron stretched his staff, not Moses. He did also the rest of the other miracles, not Moses, but still the same. It was always Moses and Aaron and not Aaron and Moses. No, laging ganun. So, hindi ibig sabihin na pangalawa lagi siyang binabanggit. Ibig sabihin, backup plan lang siya. Hindi ibig sabihin na siya ay tsamba lang. Na-feel nyo na ba yun na parang secondary lang kayo palagi? Sino nakaramdam ng ganun? Tapos parang napaniwalaan mo na. Let's learn from Aaron. He did marvelous miracles. Kahit na ang tingin sa labas, pangalawa lang siya, wingman, di ba? Backup, assistant, spokesperson, press, tagaharap sa press, tagapagbigay ng press release, speaker of the house. But Aaron is called by God. Aaron is called by God. And Aaron is a type of Christ. And Aaron was able to perform so many signs, wonders, and miracles.
And he spoke the oracles of God. At alam nyo, dahil ganun yung nangyari kay Aaron, nagpatuloy pa rin yung panlilit sa kanya ng mga tao. In fact, there was a time in that the whole Israel community questioned his calling. They questioned the leadership of Aaron. Sabi nila, kaya lang naman yung leader kasi kapatid ni pastor. Hello? Kaya lang naman yung leader kasi kapitbahay ni pastor. Parang ganun, nepotismo, parang ganun yung datingan sa kanila. Kaya question siya, hindi pwedeng ganyan. Porket siyempre, sila na lang ba taga tribe of Levi, kaya sila na lang yung magli-leader. Nag-question yung mga leaders kasi ilang tribes yun? 12 tribes yun eh. Bawat isang tribe, meron silang mabangis na leader. Pero hindi makapasok sa leadership ng buong Israel kasi hindi kapatid. Yun ang sinasabi nila. Pero actually, it was God who chose Aaron, not the people of Israel. Andiyan ba kayo? Kaya ito sasabihin ko sa'yo, pag ang Diyos ang pumili sa'yo, walang makakabangga sa'yo basta-basta. Tama ba? Hindi ka pwedeng matakot. Kahit pagtawanan ka pa nila, kahit na hindi nila kilalanin yung leadership mo, if it's the Lord who called you, you will be powerful in the land. Amen? Amen? Kaya kailangan matapang tayo kasi wala namang ibang tumawag sa atin kundi ang Panginoon. Amen ba? Okay. So dito, dumating in time, no, question yung leadership ni Aaron. Basahin ko na lang sa inyo. Yan. Aaron's calling was reinforced. By what? The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and get 12 staffs from them, one from the leader of each of their ancestral tribes. Write the name of each man on his staff. On the staff of Levi, write Aaron's name. For there must be one staff for the head of each ancestral tribe. Place them in a tent of meeting in front of the testimony where I meet with you. The staff belonging to the man I choose will sprout, and I will rid myself of this constant grumbling against you by the Israelites." So Moses spoke to the Israelites, and their leaders gave him 12 staffs, one for the leader of each their ancestral tribes. And Aaron's staff was among them. Kaninong staff? Moses placed the staffs before the Lord in the tent of the testimony. The next day, Moses entered the tent of the testimony and saw that Aaron's staff, which represented the house of Levi, had not only sprouted, but had budded, blossomed, and produced almonds. Na-imagine nyo yung story? Ang weird ng story na to. Nung ayaw siyang tanggapin ng mga Israelites, sabi ni Lord, sige, kumuha ka ng mga 12 staffs from the 12 leaders of the 12 tribes. And include in that, the tribe of Levi, and represent it with the staff of Aaron. Bawat staff pinangalanan, nakalagay doon, Mark Kamagan, ay isang tribe lang pala yan. Daniel Medina, Abraham, Arjona, hindi na yan. And then, Jason Labak, lahat may pangalan, tapos nakalagay doon, Aaron. Di ba? Aaron Antonio, di ba? Nilagay doon sa tent of meeting, nilatag kay Lord. Sabi ni Lord, sige, yung isa dyan, magbabad. Hindi magbabad. Hindi yung salaba. Magkakaroon, may tutubo. Mga patay na staff to, ha? Nakita ka na ng ganon, tinutubuan ng halaman, yung matagal ng dried na staff. Kaya ngayon, yung staff, yung pantungkod, alam niyo yan, mga leaders may mga ganyan nung ancient time. Kahit malakas pa sila. It is a sign of their leadership. Kumbaga sa hari, meron siyang scepter. Okay? So, yun yung nag-sign ng leadership niya. Dahil nga, ino-oppose ng Israel yung leadership ni Aaron, sige, hinamon ni Lord, lahat ng mga gusto nyo mag-lead, ibigay yung staff. Hinarap sa tent of meeting, doon nakikipagniig si Lord sa mga Israelites. Kumbaga, that's their place, that's the place where God speaks to them. Hinarap doon, kinaumagahan, ano daw nangyari? Hindi lang nagbad, namulaklak pa, at tinubuan pa ng mani. Ano ba yung almonds? O almonds. Mga ganun yung mga mga mata ng mga English era eh. Almonds. Gumagano, may pitik-pitik yung mata nila, parang magsisisure eh. Alright, almonds. Parang salmon, di ba? Salmon. Subukan mong bumili dyan sa may tindahan. Sabi mo, ate, salmon please. Ano po? Salmon please. Ayaw nga kung pagbentahan ka. Kaya ako, salmon. Okay. Tinubuhan ng almonds. Di ba? Imagine that view. Nireject ng Israel
And before whole Israel, pinakita rin ng Lord that I have indeed chosen Aaron to lead with Moses. Nire-establish yung calling niya. Alam mo, ito sasabihin ko sa inyo, pag may nagre-reject ng authority mo as a leader, pag may nagre-reject sa'yo, si Lord ang magpapamukha sa kanila na tinawag ka niya. Hindi mo kailangan maging insecure at i-defend ang sarili mo. Tama ba? Kasi when a person becomes defensive, asahan mo, that's the time that he becomes most offensive. Diba? Pag defensive na yung tao, nananakit na. Tama ba? Defensive siya sa kanyang itsura. Lait siya ng lait. Bakit nasuot mo? Ganyan yung mukha mo. Diba? Defensive siya sa kanyang intellect. Post ng mga matatalinong comment na mali-mali sa Facebook. Lalong lumaladlad. Diba? So, si Lord mismo nag-reestablish ng kanyang authority. And after that, that staff was placed permanently before the Lord sa kanyang tent of testimony. And in the end, that staff was part of the articles inside the Ark of the Covenant. Nabasa niyo na yung Ark of the Covenant? Diba? Pag nagbasa kayo ng Old Testament, lalo na sa bandang yung first 5 books, makikita nyo doon yung Ark of the Covenant. Pag may laban, dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Parang isang malaking box yun na may laman. Pagka lumilipat sila ng teritoryo, dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Nung tumawid sila sa may Jordan River, dala-dala nila yung Ark of the Covenant. Lagi silang nagwawagi, lagi silang nananalo, basta dala nila yon. Ano laman ng Ark of the Covenant? Isa sa laman nun is yung staff ni Aaron. If the Lord will place something in that ark, that must be important. And yung pinag-uusapan nating sidekick, yung staff niya, nilagay doon ng Lord. There are only 3 articles inside the Ark of the Covenant. Aaron's staff, the stone tablets, may 2 iPad 1 doon, nasira. Yun yung nabasag nung nagalit si Moses. Alam niyo yun, katawa-tawa, si Moses, may pag-usapan natin konti. Pag-akit niya ng bundok, binigyan siya ng 10 Commandments, may 2 siyang tablet, iPad 1, iPad 2. Diba? Baba siya. Nakita niyo yung mga ginawa ng tao. Hinagis siya. Boom! Basag. No? Minsan ganun tayo. Minsan malos sa experience natin with God. Pag-akit mo, encounter, grabe, wallets. So sweet, Jesus, grabe. Pag-uwi mo ng bahay, bad trip naman dito! Tapos, ang encounter. Kaya tuloy, yung pangalawang pinalitan ni Lord yung tablet, Android na. Inano niya na. No? Chinisal niya na. And yun, kasama yun ng staff ni Moses, then yung tablet 2, and then the jar of manna. All 3 are symbols of the rejection of Israel of God. Yung manna, yung jar of manna is Israel's rejection of God's provision. Imagine mo, magigising ka na lang isang umaga, punong-puno ng tinapay yung paligid mo. Alam niyo ibig sabihin ng manna? Alam niyo ibig sabihin? Ano? Ano ba to? Yan. Kaya nung tinanong kasi sila, ano yan? Ano ba to? Kaya yun ang pinangalan nila. Pero dumating yung time nang nagsawa sila sa tinapay, miraculously ikaw magkakaroon ng ganong experience, tuwing gising mo sa breakfast, may himalang tinapay sa table nyo, na talagang alam mo na walang iba naglagay kundi si Lord. Matutuwa ka ba? No? Kahit 1 year, okay lang? Oo naman, that's a miracle, and that's a regular miracle. Diba? Pero nabatrip na sila, sabi nila, naman to, lagi na lang tinapay. Ni-reject nila. Lord, karne naman. Karne naman, Lord. Yeah? Diba? Hindi na sila ganun ka-thankful. Alam niyo ba, mga bata, ang mga baon ninyo, himala galing kay Lord yan. Himalayan na pinapadalo niya sa magulang niyo. Kaya pag tinatanggap niyo yan, huwag kayo, nari 20 na naman. 50 na naman. 3 years na. Walang raise, walang increase. Mana yan. Kaya kapag tinanggap mo, ano to? Nga? Sa mga may trabaho, di ba? Pag tanggap nyo ng sweldo, pag bukas ng payslip, ano to? Di ba? Kaya huwag nyo i-reject yan. Himala ng Lord yan. Amen? Diba? Kaya yun talaga yung sasabi mo, ano to? Di ba? Mamemesmerize kayo. Wow! Daming kaltas. Ano yun? Di ba? Sama talaga yan. So, nireject nila yon, and then they asked for quails. No? They asked for meat. So, yung 3 articles, yung stone tablets, nireject ng Israel yung commands ni God, and then yung staff, nireject ng Israel yung authority.
ni God. Yun yung nilagay sa Ark of the Covenant. Bakit kaya? Bakit kaya? Gusto nyo malaman? Atin kayo next Sunday. Hindi, ngayon ko sasabihin kung bakit. Mamaya, makinig kayo. Sasabihin ko ng 2 seconds lang para yung hindi nakikinig, hindi niya talaga malalaman yung sagot. Okay, babalikan natin yon. Now, si Aaron, hindi po siya perfect. Ang dami niyang ginawang kagilagilalas, ang galing niya magsalita, pero hindi siya perfect. Na minsan kasi, akala natin, porket magaling magsalita, perfect na. Tama ba? Lugi nga kami mga pastor, kasi every Sunday, nagsasalita kami sa inyo. Akala nyo, kung paano kami magsalita, yun na kami. Diba? And then, ganun na expectation sa'yo. Ganun. Bawal ka na magalit, di ba? Paminsan-minsan, nababatok din tayo ng mga may pumipila sa MRT. Ganun. Mga hindi pumipila. Di ba? Hindi, joke lang. Ay, di wala joke. Hindi kasi, unfair yun eh. Kasi lahat tayo, we are living under the grace of God. Tsaka kayo din kawawa. No? May iba kasi nangangarap na kung ako dumating na sa time na katulad na ako ni Pastor na hindi na ako tinatabla ng mga temptation, talaga, magsiserve na ako kay Lord katulad ni Pastor. Mali. Yeah. Si Aaron, matindi yung kasalanan nito eh. Exodus chapter 32. Kwentuhan tayo. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, ang tagal ni Moses. Diba? Hindi siya bumaba sa mountain. They gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow, Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Kaya leaders, pa-address lang sa mga leaders. Pag aalis kayo, magte-text kayo sa mga disciple nyo. Pag magpipray kayo, pag mawawala kayo, magsisi kayo kay Lord, magte-text kayo, aalis po ako. No, sasabihin nyo kung ano. Ito, si Moses ka dito, sobrang intimate kay God. Talagang iniwan niya yung people of Israel. Hindi naman nila alam kung ba't siya umakyat eh. Hello? Kaya tuloy, nung mga more than a month na, hindi pa rin siya nagre-reconnect, nilapitan nila ngayon si Aaron kasi nakita nila, wala yung first leader dito tayo sa, sidekick. Sabi nila kay Aaron, "Come, make us gods who will go before us." Sabi nila, ang hirap ng pinapagawa nila kay Aaron. "Aaron, gawan mo kami ng mga Diyos." Hirap nun. Di ba? Minsan ganyan yung mga tao sa church eh. Pag lumapit kay pastor, si pastor pinapagawa ng Diyos. Di ba? Pastor, Diyos naman. Ang init eh. Diba? Hindi, joke lang. Di ba minsan pag malalapitan ka ng mga tao, yung mga leaders dito, pag yung mga problema nila, para bang pag hininga sa'yo, ang in-expect may solusyon agad. Di ba? Tama ba, leaders? May na-experience na yun, na para bang kasalanan mo kung bakit hindi niya maintindihan ng Diyos. Di ba? Hello? Kung si Aaron nilapitan nila, pinresyon nila, "Make us gods who will go before us." Ito naman si Aaron, ito yung pinakamalaki niyang mali. Sabi niya, okay, "Take off the gold earrings," nagpa-sacrificial offering, "that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what he handed to them and made it, anong ginawa? An idol cast into a shape of calf, fashioning it with a tool. So, pasadya ba? Pasadya o aksidente? Pasadya. Alam niyo, pagbaba ni Moses, sabi niya, "Aaron, ano nangyari dito?" "Hindi ko alam, hinagis lang namin yung ginto, naging ganyan." Hindi natin babasahin, pero pag tinuloy niyo yun sa bahay, ganun yung story, matatawa kayo. No, pero dito, talaga sinabi dito na, nangolek siya ng gold, and it was, cast. Di ba? Hindi lang cast, and it was fashioned with a tool. Pero nung pagbaba ni Moses, medyo nagsinungaling na, magaling talaga magsalita to. Di ba? Salesman talaga. Talaga sinabi ni Moses, "Ano nangyari to? Ang kabaliwan to." Abi, "Hindi ko alam, hinagis namin yung ginto." Ganyan. Bigla na lang humulmang parang baka. Papaniwalaan mo ba yun? Di ba? Ang galing niya talaga magsalita. Then they said, "These are your gods." Ito man hindi. "O Israel, who brought you out of Egypt." Pagkatapos mahulma yon, he declared it before the Israelites. "These are your gods." And, ito yung pinakamalala sa lahat. When Aaron saw this, nung nakita niya, natapos na, ginawa yung golden calf, he built an altar. Di ba? Nag-build pa siya ng altar in front of the calf and announced, speaking na naman, di ba? Sabi niya, "Tomorrow, there will be a festival to the Lord." He called that golden calf the same name he calls God.
He called that golden image the same name He calls God. Ang ibig sabihin ng Lord dito, L-O-R-D, capital L-O-R-D is the same name, Jehovah, I am God. He called the calf Jehovah. Natry nyo na yun? Hindi pa? What's wrong with this? No? I think this is more than just, hindi lang to nagkamali siya ng pagtawag eh. I think this is really the image in the heart of Aaron. Kasi nga, sino ba tagapakinig kay God? Siya ba? Sino? Si Moses. The whole time, he worked with Moses, it was Moses hearing from God and Aaron hearing from Moses. So, sino umakit ng bundok para kunin yung 10 Commandments? Si Moses. Now, who sees the countenance of God? Si Moses. And Aaron is just, ano lang siya, ukay-ukay. Di ba? Kung ano lang ina-receive ni Moses, itatapon sa kanya, okay, ganun. Kaya nga kayo, hindi kayo pwedeng mabuhay kakapakinig lang sa akin. Amen? Dapat anong ginagawa araw-araw bago kumain? Mag-devotion. You need to hear from God sa sarili nyo. Sa Bible, meron tinatawag na Bereans. Pagtapos mag-speak ng pastor nila, double check nila sa Bible kung ano yung sinabi kong tama. Ako, gusto ko ganun kayo. Pagkatapos ko mag-share, gusto ko i-check nyo, tama ba yung sinabi ni pastor? Okay lang sa akin yun. Mas gusto ko yun. Pag na-discover mong mali, pumunta ka sa amin. Sabi mo, pastor, parang mali yung sinabi mo. Explain ko sa'yo. Pag tama ka naman, uy, mali nga. Pupunta ako sa harapan, sabihin ko, mali pala yung sinabi ko, tinuruan ako ni Ikay last Friday. O, di ba? Hello? Yun yung discipline. At yun yung sa Bible, na yung mga disiplina ng mga tao na tuwan-tuwa si Paul. Kasi bakit? Ito naman effect nun. Nakita nyo tama sinasabi ko, ano gagawin nyo? Hindi ba mas malalim? Yes. Hindi yung, sabi kasi ni pastor eh. Sabi kasi ni pastor eh. Sabi kasi ni pastor eh. Sabi ni pastor eh. Sabi ni cell leader eh. Sabi ni Ate Faith eh. Sabi ni Ate Lia eh. Sabi ni Kuya Blue eh. Sabi ni Kuya Dan eh. Sabi ni, puro ganun. Sabi ni, isa po. Puro sabi. Gaya lang ng gaya. Hello? Di ba yung larong yun? Ginagaya mo lang kung ano yung ginagawa ng isa? Laro tayo, game. Sabi ni po, ayoko. Oh, di ba? Maganda yung ikaw mismo tumagap kay Lord. Kaya ito si Aaron, hindi mo rin siya masisisi kasi wala siyang personal panano kay Lord eh. Hindi malalim eh. Kaya nung hiningan siya ng gods, yun yung nakita niya, yun yung nagawa, dineclare niya, this is Jehovah. Minsan may ganun din tayo. Huwag niyong, kala niyo si Aaron lang, minsan may ganun din tayo eh. Pag hindi tinutugon ng Panginoon yung mga panalangin natin, nag-iiba minsan yung tingin natin sa Diyos eh. Hello? Kasi lagi mo inisip, si God talagang kailangan sagutin niya yung panalangin ko eh. Hello? Diba? Gusto mo lagi sagot? Oo eh. Baka yung Diyos mo nakapula, malaking tiyan, laki ng belt, may buckles, mahaba yung balbas, kulay puti, may sako. Tapos hindi holy. Naalala niyo holy. Kasi sabi niya, ho. Kuha nyo? Yung mundo natin, nag-create ng sarili natin Diyos eh. Kaya hindi porket si Jesus ang tinatawag ng tao, ibig sabihin si Jesus talaga yun. Kasi dito, tinawag nilang Jehovah. Tinawag nilang God. Pero iba naman yung itsura. It is the God of their hearts. It is the idolatry of their hearts that formed them a golden calf. Hello? Kaya ingat tayo. Let us worship the God whom the Bible describes. Kaya nga may kanta tayong, I will worship you for who you are. Diba? Hindi, I will worship you for who I want you to be. There are a lot of people who only worships a God na they want to worship because they designed it. Sabi ni Paul, dadating yung time natin, people will only listen to the words that will satisfy what their ears want to hear. Kaya lang pupunta sa church, pupunta lang yan pag yung salitang naririnig niya, puro comfort, puro help, puro salvation, puro forgiveness, pero ayaw ng mga mabibigat, ayaw ng truth, ayaw ng confrontation. Amen? Kaya nga ako, hindi ko nakakaugali ang magpatama sa pulpit. Sapul ako. Pak! Tagos. Hello? Diba kasi pangit yung daplis lang eh. Maganda, sapul na.
Gusto nyo, pangalanan pa. Ginagawa ko rin yan. Amen? Para mag-benefit kayo. Para saan pa? Kung para sa labas yung mga pinipreach ko dito. Di ba? Kaya pag naisip nyo, ako yata yun. O, ikaw yun. Magpasalamat ka kay Lord. Nilagay kita dito sa topic. Amen? Eh kung pag-uusapan natin, para dun sa nakatayo dun sa Jollibee, para dun sa nagtitinda, anong gamit nun sa inyo? Di ba? Kaya nga, halos tumambling kami dito sa harapan para lang, di ba? Mahatid yung word of God. Si Aaron led Israel to worship the calf. He called it Jehovah before them. This is actually the image in his heart. Yan yung isa sa mga greatest failures ni Aaron. Pero alam niyo si Lord nakakatuwa. Pero mo napahiya na si Lord doon. Nainsulto niya na si Lord doon. Imagine the creator of the heavens and the earth. Ginawa niyang baka. Di ba? Kung ako si God, sinunog ko yun agad eh. Aaron, David ka na lang. Diba? Papatayin ko talaga agad eh. Pero hindi pinatulan ni God eh. Alam nyo? Si Aaron, pinatawad pa rin ng Panginoon. Kaya lang, hindi na siya nakapasok sa promised land. Pero alam nyo, this is what I believe. Aaron reached his promised land. Because I know, dito sa babasahin natin sa uli, Aaron's promised land is not Canaan. Aaron's promised land is God. Same with Moses. He was not able to reach Canaan, but Moses' promised land is God. It's God's presence. That's the reason why Moses is not willing to leave the wilderness unless God will go with him. On the very first place, when Moses invited the whole Israel to join him, it is not to go to Canaan. It's simply to worship God. Kaya nung nagkaroon sila ng access kay God, that's it for them. Dito tayo sa Numbers. Chapter 18. Tinawag pa rin ni God si Aaron. Sabi sa kanya, "You are to be responsible for the care of the sanctuary and the altar, so the wrath will not fall on the Israelites again. I myself have selected your fellow Levites." No, binigyan din siya ng mga sa kanyang mga under sa kanyang leadership from among the Israelites, and I am giving you the service of the priesthood as a gift. I am giving you, this is very important, pakisulat niyo to. I am giving you the service of priesthood as a gift. Pag ikaw tinawag ng Lord para maglingkod sa Kanya, that is a gift. Amen? That is a gift. That is not a burden. Tama? Tama ba? Hello? Pag tinawag kang priest, ibig sabihin, pinili ka ng Diyos. God has called you to serve in His royal courts. That's a privilege. That's a gift. Why? Lahat po ng buong bansang Israel, ang pwede lang makalapit dun sa tent of meeting, si Aaron lang at saka yung kanyang mga anak. Pinromote na ni Lord si Aaron. Do you believe that promotion only comes from the Lord? Amen? Amen? Kaya dapat kanino tayo nag-serve? Kanino tayo nagpapalakas? Kay Lord. Kung gusto mo i-promote ka ng Lord sa pamilya mo, sa trabaho mo, kay Lord ka maglingkod. Because promotion only comes from Him. Kaya dito, for the first time, una na siya. Hindi na Moses and Aaron, ano na? Aaron and sons, di ba? Tama ba? Mukhang rock band, di ba? So, Aaron, it is given as a gift. Para bang, ito lang yung pinagkakatiwalaan ni Kuya maghumawak ng gitara niya. Si Jason, si Blue. Pagkatapos, wala na. It is a gift. Meron makikita nyo, papunta dito, dala-dala nila yan. Pag uwi, dala-dala nila yan.
No? Hello? Kasi gift yun. Kasi nakita ko na mapapagkatiwalaan itong mga taong to eh. Hindi talaga mababangasan yung gitara kasi alam nila eh. Kung gaano kakinis yung gitara, gano'n kakinis yung mukha nila. Pag nabangasan yung gitara, alam din nila yun. Di ba? Kaya pag nakita niyo si Kuya Jason ng bato sa'yo na Mark, tignan niyo yung gitara, baka may ganun din. Okay. So, that is a gift, that is a privilege. You know, it's a privilege to serve the Lord. Kaya kung kayo tinawag ng Lord o yung mga tinawag na ng Lord dito, yung mga naglilingkod na kay Lord, huwag kayong nabibigatan, pribileyo yan. Anong gusto niyo? Si Satan ang paglingkuran niyo? Yun yung gift sa inyo? Si Aaron and his sons, sabi, ikaw lang ang pwede. Ikaw lang ang pwedeng umawak sa mga articles dito sa loob ng tent of meeting. Ikaw lang ang pwedeng lumapit sa akin. Ang ibang lumawit, mamamatay. Pero kayo hindi. Isn't that a gift? Amen? A special thing with God. Di ba gusto natin yon? Meron tayo laging special access. Di ba? Lahat ng dumadaan sa ganitong kalsada, ng bawal silang lumakad doon, coding sila, ay hinuhuli. Pero ikaw, nginitian mo lang, bawal na yung ginawa mo, sinaluduhan ka pa, Sir, done po. Hello? Pribileyo. That is a gift from God to serve God. Kaya kung pagal na pagal ka na, mas lalo kang pagod, lalo kang mas maraming gift. Amen? Di ba? Kilala ka ng Diyos, pinagkatiwalaan ka pa, mantakin mo. Di ata na-gets Kilala na ng Lord yung puso mo, baliktaran, yung buhay mo, baliktaran. Abay, tinawag ka pa, pinagkatiwalaan ka pa para mag-lead sa mga tao. Amen. Nakakalakas kaya ng confidence yun. Di ba? Sinusuka mo na yung sarili mo, tinatawag ka pa ng Diyos. Kung ano-ano pa sinasabi. Ikaw ay makisig, ikaw ay matapang. O, di ba? Ang matapang, ang radikal, ang, ano pa ang bayani, ang maalab. Dati kung anong alab lang na alam mo. Ngayon, tinawag ka ng Lord. That is a gift. That is a privilege. Amen? Amen? Yes. Sino handa magpagamit kay Lord? Yes, lahat tayo. Gifted and privileged. Tinawag siya ng Lord and that is a gift. At hindi lang yon. Verse 20. Ito pa malupit. Alam niyo po, pagkatapos sila sa wilderness, pag sinakop na nila yung Canaan, yung land of promise o yung promised land, hatiin yun sa magkakapatid. Yung kanilang mga inheritance. At ito ang sabi ng Lord kay Aaron at sa kanyang buong tribe. Pakinggan nyo. Sabi niya, magkakaroon ng malawakang hatian. Yung malaking lupa kay Ruben, yung dito kay Judah, dito kay Benjamin, dito kay Manasseh, dito kay, sino pa yung mga kapatid nila? Si kay Dan. Hinahati. Grabe to si Dan. Sa lahat na lang lumalabas yung pangalan. Sabi niya, at ikaw, Aaron, kasama lahat ng mga Levita. Ito sa'yo, verse 20. The Lord said to Aaron, you will have no ano yun? No inheritance? Ano? Ano daw? No inheritance. Wow. Praise God. Walang share. Yung mga privilege kanina na tinawag ko. Imagine, you will have no share. You will have no inheritance. At hindi lang yan, sabi nila, hindi lang yan. Nor will you have any share among them. Siguro na-imagine ko si Aaron dito parang, thank God. Hinubad niya yung kanyang priest, Thank God. Nasaan na po ba si Aaron? Nadali na po, Lord. Tatawagan mo si Aaron. Doon po ako, taga-Benjamin po ako, Benjamite po ako. Walang ati. You will have no share in the land. Grabe naman. Ay, hindi pa pala tapos. Sabi ni Lord sa kanya, I am your share. Did you feel that? Yes. I am your share. Nung tinawag ako ng Lord magpastor, basa ko ito Umiyak ako Yung umpisa pa lang, you will have no inheritance.
Tingnan ko si daddy. Mukha ka. Hindi. Hindi. When the Lord called me, very special sa akin tong ano na to. I marked this verse in my life, and I called it the priesthood portion. Ito yung portion, o ito yung mana ng mga tinawag ng Diyos. And ang sagot, wala. You have no inheritance. You have no share in the land. But you have the most important share of all. You have the most powerful, awesome, satisfying, full, kahit ano pang superlative idagdag mo dyan, yun yung matatanggap mo. Because sabi ni Lord, I am your share, Aaron. Now tell me what you need. I am your share. Now what else do you need? I am your share and your inheritance among the Israelites. The Lord promises Aaron and his descendants not a material thing, but He promised Himself. Not a promise of a possession, but a promise of a person. And not just an ordinary person. Ano sabi ng Lord sa Psalms? The earth is the Lord's. Kanino daw yung mundo? Sa Panginoon and the fullness thereof. It is the encounter of Aaron with Jesus. Why was it Jesus? Because everything in his calling, in his ministry, from the articles inside the tent of meeting to the priesthood ministry, is the ministry of Jesus. Now, who do you think gives him the authority to mediate? Now, who do you think called Aaron? None other than Jesus. And who do you think is Aaron's portion? Is Jesus. Everything ascribed and devoted to him shall be theirs and their families. Lahat po tayo dito, we are all Aarons. We are all sidekicks of Jesus. We are all spokesperson of Jesus. He is God. We are prophets. Hello? We have no inheritance but Him. Even in David's, in Asaph's, in one of the Psalms, sabi dun nung psalmist, my heart and my flesh will fail, but the Lord is my portion forever and ever. Gusto niyo ba yun? Ang song mo kay Lord, ikaw ang lahat sa akin. So complete. Amen? That's the only time you will ever feel complete. You can always have so many person in your life or so many cash in your pocket, but you will not feel complete. You can have a good paying job, and if that exists, di ba? And still feel incomplete. Di ba? Minsan you find yourself na yung trabaho na ipinapanalangin mo, hiningi mo kay Lord, yun din yung trabaho na ikinaiinit ng ulo mo. Yesterday, today, and forever. Di ba? You can always have your family, pero still, however perfect your family is, you will still need. It's only Jesus who can complete us. And having Him as our portion, as our share, binigyan sila ng mapa. Ito yung mapa para sa mga Benjamite. Ito yung mapa para sa mga taga-Judah. Ito yung mga mapa sa Danites. Ito yung mapa sa Reubenites, Ephraimites. Sa'yo, oops, wala nang mapa. Pasok po sa tent of meeting, sa harap ng hari. Sabi ng hari, ako'y sa'yo. Ika'y sa akin lang. Amen. Sige, palapakan niyo si Lord. As we encounter the Lord, all the more that we can enjoy this promise of inheritance.
We have no share out there. And that's okay. Amen? Di ba? Kasi lahat ng nakikita nyo dyan sa labas, lahat yan masisira. Amen? Lahat masisira. Lahat mawawasak. Lahat magugunaw. It's only a matter of time. But our Lord, our portion is not only forever, but for eternity. Amen? Do you want that? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord at tayo po tumayo. Let's all stand. Let's just sing one song to respond. Yung song na I hope you know it, yung You're All I Want. I don't know if we can get a copy of that, pero alam niyo yon, yung Draw Me Close. Yun yung title niya eh. Jay, Draw Me Close. Sige, okay lang kahit walang double time, sir. Sige po. Let's just worship the Lord and let's tell Him, God, okay na po ako sa inyo. I want you to receive Him and know Him that He is the promised land. He is the promise. Huwag na tayong antay ng kung ano-ano pa. Sabi nga ni Jesus nung kausap niya sila Philip sa kanyang mga disciples, sabi niya, Lord, show us the Father. Yung isa naman, show us the way. Sabi na, shh! Sabi ni Jesus, I am the way. You're looking for a way, I am the way. I am the truth. And I am the life. May kulang pa sa'yo? Oops, I am the life. And no one comes to the Father except through me. We have Him. Amen? We have Him. Let's sing. You're all I want. You're all I want. You're all I ever need. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you are near. Once again, you're all I want. Say, you're all I want. Lord, you're my portion. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know. Once again, you're all I want. Say, you're all I want. Oh, Lord, you're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You know, meron lang ako share sa inyo. Pag nagbasa kayo ng Bible, parang napakaraming names ni God. Nababasa nyo, He is Jehovah Jireh, He is Adonai, He is El Shaddai, He is Jesus, He is the Messiah, He is the Eternal Father, He is the Father, He is the King, He is the Prince of Peace. Have you encountered all those names? Have you encountered all those names? Yung mga names ni Jesus, yung mga names ni God, they are actually revelations of who He is. No? Kaya ang dami-dami niyang pangalan kasi He is everything. You need something, He is the provider. Hello? Kailangan mo ng kasama, He's Jehovah Shammah, which means His presence shall go with you. May sakit ka, you need healing, He is the healer. He's Jehovah Rapha. Those are the names of God. Kung ano kailangan mo, ayun, papasokin yan. I don't know, no? Let's have this time once again before we sing that song once again. I want you to just find your need for God right now. If you are lonely, He's your friend. If you feel that you are alone, His presence is with you.